Ano sa tingin mo yung tinuturo pa rin sa school ngayon na tingin mo hindi mo na rin naman magagamit in the future? Nasusukat pa ng grade ang talino ng isang tao? Not exactly. Anong mas importante sa tingin mo? Diploma o diskarte? Sa baon, ano ba mas gusto mo? Pagkain or pera? Passionate ka sa ginagawa mo, so hindi na siya dapat tinuturo. Pero joke lang, baka mabash tayo. Wala mo ganun. Ano ba mo Pinaka gusto mong subject? Kasi po yung course ko po, parang hospitality management po. Kaya more on about po siya sa pagluluto po, bartending, and housekeeping po. Yun yung mga pinaka gusto mo talaga? Po. Ano po, AAH. About po siya sa Philippine Cultural. Yeah, favorite ko po siya ngayon. Ako po, since nag-nursing student po ako, health assessment po. Kasi doon mo malalaman yung mga, like, yung pag-vital signs, gano'n. Yung mga essentials na everyday since hindi naman po natin alam yung mangyayari. Gano'n. English. May point. Maganda yung accent. Siguro ngayon AP kasi sa grade ko parang andali niya ngayon. AP po. AP. Ano po? Sa history po. Math. Math, oy. Math po. Science po. Science. English po. Math po. English. Yung pinakaayaw naman na tinuturo pa rin hanggang ngayon. Accountancy. Grabe. Wait, ano bang course mo? HM. So, may mga computation pa din. Lalo na yung formula niya nakakahilo. How about you? Ako po, ANAFI. Ayoko po ng anatomy talaga. Ang hirap po talaga. Parang kailangan mo kasing bilangin pa yung mga buto, yung... Pero essential po talaga yun, ANAFI. Pero siguro po nung high school, siguro ang pinakayo ko pong subject, math. Math. Filipino. And math. And math, opo, yun. Na dapat hindi na tinuturo. Uy, grabe! Siguro po yung math. Kasi po parang hate ko po talaga math eh. Filipino. Okay. Science. Okay naman po magturo lahat pero yung AP po. How about you? Math po, ayoko. Math po. Math. Ayaw na lang ng math. Okay. Pinakaayaw? AP. Science ba? Science? Science? Okay. Bakit science? Mahirap eh. Math po, ganun. Science po. Madami talaga may ayaw ng math. Ano yung sa tingin nyo na tinuturo pa rin sa paaralan ngayon na hindi nyo naman magagamit in the future? Physical education. Like, araw-araw naman tayong nakakapag-exercise by walking, running, ayun. So, bakit kaya kailangan pa siya ituro? Hindi naman siya gagamitin sa work. Ako din po, physical education. Kasi parang, na siya it comes from within. Na kunwari, may talent ka na sa swimming, sa basketball. Parang it comes from within na naging passion mo na siya. Kumbaga, passionate ka na sa ginagawa mo, so hindi na siya dapat tinuturo. Pero joke lang, baka mabash tayo. Wala mo ganun. Ano lang po namin? Hindi, ano lang naman to, point of view nila naman. Opinion lang naman nila. Siguro po yung NSTP po. Kasi po parang yung NSTP po parang about pagsusundalo po siya, kaya parang hindi ko din po siya magagamit sa kitchen, sa ganun po. Siguro music kasi hindi naman ako ganun ka-artistic sa music. Nasusukat pa ng grade ang talino ng isang tao? Not exactly. At what point? I do believe that there are many strengths to someone's intelligence in different ways that the school system cannot justify ganyan. Grabe, pang international yung pang Miss U naman pala yung mga sagutan dito, no? Hindi naman po kasi lahat is academic na tao. Ako po, hindi po ako masyadong sa academic. Pero sana po baguhin po ng mga tao yung mindset na dapat maging top 1 ka para matalino ka. Kasi po sa buhay po kailangan ng aral pero may diskarte. Ako din po, hindi siya, parang totoo yung laging sinasabi ng
ibang tao na grade is just a number. It can't define who you are or kung ano yung future mo, ganun. So, siguro yes, meron siyang points na mataas yung grades mo, siguro matalino ko. Tama naman yun kasi nag-aaral ka, pero dapat iniiba natin yung pananaw natin na hindi porket mataas yung grades mo is kaya mo nang sumabay sa ibang tao. Kasi nga po, madami pong mga prof na sa amin nagsabi sa amin, ay dati may students ako, cum laude siya, ganun, pero kulang siya, lack siya sa gawa, yung mga ganun po. Kaya parang hindi talaga siya, grades can't define po talaga kung ano yung magiging mangyayari sa in the future. Anong gusto mo sa baon? Pera or pagkain? Pagkain po. Pera po. Pagkain na lang po. Pagkain po. Pagkain po. Pera po. Pera po. Pera po. Pera. Pera. Pera po kasi po parang mas alam ko po kung ano po yung kailangan kong bilhin. Kasi po pagkain, kunwari po may biglang bayarin, wala ka pong pera para pambigay. Parang ganun po. Pera. Pera din po ako. Kasi Bakit ba? po, sa pros and cons niya, sa pro niya po, hindi po napapanisan ng pagkain. In case, tsaka ano po kasi ang vacant namin, so, hindi po namin masasabi kung ano oras kami kakain, gano'n. Yung po. Since parang lahat po ng subject, mga 3 hours po yung class, ganun, bago kayo magkakaroon ng vacant. So, parang limited yung time nyo na kumain, ganun. Parang mas okay kapag pera kasi makakabili ka sa labas, ganun. Tsaka may ipon. May ipon. Kung bibigyan ka pa ng parents mo ng pera, nasa magkano? Mga 50 lang po pamasahe ko. 50 po. Mga 100 po, gano'n. 50 po. 100 po. Okay na po yung 100. How about you? 120 po. Mga 200, 300. Sakto na sa akin yun. Araw-araw to, per day. Araw-araw kasi ang mamahal na ng gastusin ngayon. Mga 100. Siguro po mga nasa 150 to 200. Siguro po 300 okay na po, pero 500 po para baka babaan po nung tita kay Baon. Siguro sabi ng tita mo, 300 Babaan natin. Ano mas tingin mo ang importante? Diskarte o diploma? Ngayon kasi parang sa tingin ko diploma eh. Kasi sa mga trabaho, halos diploma talaga yung hinahanap nila kahit madiskarte ka. Parang diploma hanap nila kahit parang ang tataas ng standards nila pero mababa yung sweldo. Kaya parang diploma yung hinahanap nila. Diploma. Kasi sa diploma, pwede mo siyang samahan ng diskarte. Yeah. How about you? Diploma or diskarte. Parang ganun din po, diploma. Diploma, kasi parang syempre hindi naman natin sinasabi na yung ibang tao, may mga entrepreneur ngayon na hindi naman nakagraduate, di ba? Pero they are successful with their lives. Parang hindi naman talaga siya na-define. Pero kasi, iba kasi talaga yung impact kapag yung isang tao may diploma. Diba? Tapos sinasamahan pa ng diskarte. Lalo na po na nasa bansang Pilipinas tayo, na grabe yung standards. Discrimination kapag sa mga taong walang diploma. Anong masasabi niyo sa mga estudyanteng hindi sineseryoso yung pag-aaral? Wala silang patutunguhan sa buhay. Tapos parang di rin sila tumatanaw sa mga sakripisyo ng magulang po. Ganun. Mala na po sila. Hindi po dapat sayangin po yung ginagawa ng magulang para sa kanila po. Ganon din po. Seryosohin nila lalo kasi hindi sila magiging success sa buhay kung di nila ayusin pag-aaral nila. Nakakapanghinayang po. Lalo na po sa panahon ngayon, yung mga ganun tao po, siguro po yung mga may matataas na estado ng buhay po na parang wala na pong pakialam sa future kasi may inaasahan po sila. Sana wag nila sayangin yung pagod ng magulang nila kasi porket siguro kaya nila hindi sineseryoso dahil pagod na sila, pero sana lagi nilang isipin na meron pang mas pagod sa kanila. Totoo yun. Totoo po yun na kapag napapagod ka, isipin mo lang yung taong mas napapagod para sa iyo para ma-achieve mo yung dreams mo. Kasi kung ikaw pagod ka sa pag-aaral, how much more? Diba? How much more yung ibang taong nagpapakahirap para lang mabigay yung mga gusto mo at yung gusto nila para sa'yo in the future. Sobrang ganda pang mga misi yung sagot nila. No? So, anong gusto mong baon? Pera or pagkain? Pera. Magkano yung gusto mong baon?
100. Bakit po may robot? Bakit po ngayon, ah? Bakit po kami may robot? Ano pong gagawin sa robot ng Bilangin mo daw yung ano. joke lang, hindi po.